ako po si Banat Bay at kung saan man kayo nanonood ngayon, pwedeng ikomento nyo dyan dahil mga banateros, ang tanong ng bayan ngayon, si Zaldico ba ay nakalaya o pinalaya? Nako. Kasi ang unang dating sa publiko parang nahuli na daw, sabi ni Marcos. Akala ko nahuli. Tapos ngayon ay nagkaroon ng habulan. Ano ba yun? Pero ilang araw lang, biglang lumabas na hindi pala technically arrested. Auntie Claire, palpak ka talaga dito. At ayon sa reports, may issue pa sa proseso o dokumento kaya nakalusot sa kustodya ng Chess Republic. Chess as in yung dibdib. Kaya dito papasok ang tanong, may kapalpakan ba dito o may nagpalusot? Kasi baka kumanta ng BBM. BBM. Kasi kung ordinaryong tao ito, di ba? Baka paghuli, alam natin kagad na ito ay makakarating sa Pilipinas at sasabihin kagad sa Pilipinas, ito, panghahawakan muna namin ito. At agad na ipapasa sa ating kustodya. Pero kapag big fish na may bitbit na sikreto, may alam na pangalan, may kayang ilaglag, biglang ang sistema ang naging malambot. Mabagal at mapakaraming technicality. Ang teorya tuloy ng ilan nating mga kababayan, baka hindi lang ito simpleng nakalaya. Baka may taong ayaw muna siyang makapagsalita o may taong ayaw siyang maipasa kamay ng Pilipinas. Yun. Dahil naalala ninyo? Ano sabi ni Zaldico nun? Siya ay pinagbakasyon. Hindi po sa akin ang galing yan. Kay Zaldico po mismo yan. Pinaalis muna siya, di ba? At kung totoo man na nakalusot siya dahil sa butas ng proseso, mas malaki ang tanong, sino ang may kasalanan sa butas na yan? Gobyerno ba? Si BBM ba? O si Auntie Claire? O may naglalaro sa likod ng chess? Kasi Chess Republic ito eh. Dahil sa kasong ganire, kalaki, hindi pwedeng, oops, sorry, wow, mali. Hindi pwedeng ganun. Hindi ito nawawalang cellphone. Ito si Zaldico, ang taong maaring may hawak ng kwento kung sino talaga ang mastermind sa korupsyon sa Pilipinas. Kaya mga banateros, bantayan natin ito dahil minsan sa Pilipinas mahirap pulihin ay hindi ang tumatakbo, ngunit ang pinatatakbo. Yun! Mga kababayan, bago tayo magpatuloy, baka naman pwedeng isulat nyo dyan kung taga-asa ka. Ako'y banateros sa Chess Republic. Yun. Ako ay banateros sa Fari fans. O ako naman na isang Italyano. At ako naman ay taga Barcelona. Sabihin mo kung taga-asa ka, banateros. Dahil napaka-importante niyan. Dahil tayo, alam mo, ginaganahan tayo pag nababasa natin yung mga komento ninyo. Na nagsasabing, dito ako, taga dito ako at ako'y nanonood habang, bakit walang audio itong animal na to? Wait lang Kayo, meron pala naninigurado lang tayo. Alam mo naman, baka mamaya, walang intro, wala tayong audio. Sayang naman yung kakadaldal natin dito. Hirap na hirap tayo magdadaldal dire. Tapos wala naman pang audio. Anyway, mga kababayan, eto na nga pag-usapan na natin ito. Kasi alam mo, kung ikaw ay simpleng mababaw lang at titignan mo lang yung mga sitwasyon na nagkamali, ganito, ganyan, iniisip ko ng maigi na sadyabang tanga lang si Marcos
Tanga lang ba si acting DOJ Secretary? O tanga lang ba yung mga nagsasabing may babalik na dito si Zaldico? Nagdadaldal lang ba sila out of nowhere? Sa tindi ng kanilang intelligence funds, bilyon-bilyon na intelligence funds ng Office of the President. Asan yung intelligence? Di ba? Di ba parang mapapaisip ka ng maigi. Ano to? Nung nahuli, hindi ba pwedeng utusan na lang yung mga taga Czech Republic, yung embassy natin, no, embahada natin doon, no, yung ating representante doon. Kasi always remember, people in the house, you have to understand this. It's really something to think about. Kasi isang tawag lang doon eh. Yun nga ang purpose doon eh. Alam nyo ba, kaya tayo gumagastos ng kalaki-laking pera sa mga embahada natin, sa mga consulate natin, ay para meron tayong representante doon na mabilis makipag-ugnayan sa mga bansang nandoon. Bakit may ganon? Kasi alam naman natin na maraming OFW, maraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Kaya nga tayo may sariling mga consulate, may sariling embahada para makipag-ugnayan doon sa bansa na yun. At yung embahada na yun, kung sino man ang head noon, ay alter ego ng presidente o representative of the president. Kaya nga ang turing sa kanila, diplomat eh. Kasi whatever you do to that person, to that ambassador, para mo na rin ginawa doon sa presidente nung bansa na yon. Halimbawa, kung atin pong tinarantado yung ambassador ng Amerika, para mo na rin ginawa yung kay Trump. Kasi yun ang kanyang yun yung kanyang representante. Being an ambassador, di ba? Napaka-importante niyan, mga kababayan. So, ang dali naman po na tawagan ng ating DFA at utusan yung ating ambassador doon o yung ating consulate doon at sabihin, psst, tanong nyo nga sa gobyerno ng Czech Republic, bakit may nababalita kaming ganire? Ba't hindi totoo ba ito? Ano ba nangyari? Anong katotohanan? Umabot na mahigit 1 linggo. Di ba? Tsaka pinaalis yung ating acting secretary. Dito, walang kasalanan si acting secretary. Linawin ko lamang po. Kasi inuutusan lang naman yan. Although enjoy siya, syempre. Nasa Europa siya. Di ba? Kasama niya pa yung mga iba niyang kasamahan. Enjoy sila doon. Di libreng bakasyon na rin yun. Di ba? Gayun pa man, wala siyang kasalanan kung nakalaya yung si Zaldico. Pero kasi ang tanong doon, di ba, sabi ng presidente, nahuli. Di ba? Nahuli. Ibig sabihin na nahuli, nasa kustodiya ng Czech government. Di ba? Nasa custody nila. Kung nahuli pala at nasa kustodiya nila, bakit nakawala? Bakit napawalan? Ang daming tanong ngayon eh. Nakawala ba siya? O pinawalan siya? O pinalaya siya? Ano nangyari? Pwede namang agad-agad sabihin kasi imposible naman po na walang kaalaman at lalong-lalo na sa panahon ng social media. Sigurado naman ako nung nahuli nila si Zaldico at nakita nila yung kung ano mang dokumento ay ding may hawak si Zaldico. Titingnan nila anong pangalan nito, ganito, pakpak. I-research nila yan eh. Sino ba ito? Bakit ganito to? Anong meron to? Di ba? Imposibleng hindi nag-research yung Czech Republic. Kasi nga, ako nga lagi ito sinasabi. Manood po kayo ng mga tungkol sa pagkuha ng visa sa Amerika. Hindi lamang po sa Amerika, pati sa ibang bansa. Wag na wag kayong magsisinungaling ng paglagay ng social media dyan doon. Kasi titignan yan. Malalaman at malalaman nung magi-interview sa'yo kung ano talaga ang tunay mong trabaho, ano ginagawa mo, may kakayanan ka ba? Malalaman yan. Kilala ka. Di ba naikwento ko nga sa inyo nung nagpa-interview tayo sa isang, hindi ko na lang babanggitin may nag-interview sa atin isang embahada nung kumuha ako ng visa.
Abay, nalaman niya. Ako si Banatbay. Hindi ho to biro Kasi nga nakalagay doon. Nalagay kong Banatbay. Oh. So alam niya kagad yung background ko. Alam niya. At ganun din po nung ako po'y pumunta doon sa bansa na yun. Ginugil kagad nung immigration. Kasi ang dali nang malaman ngayon kung sino yung tao na pumapasok sa kanila, kung sino yung tao na nagpapa-interview sa kanila. Kaya medyo mas mahirap pag sinungaling ngayon. Sasabihin mo, yayamanin ka, tapos pag nakita nila sa social media mo, ay, hindi to yayamanin, social climber lang to. Ganun na, di ba? Alam mo ibig ko sabihin? So, sa tingin ninyo, nung nahuli yung tao na yon, sabihin na nating naharang. Kasi ang gulo ng termino nila eh. Iba-iba yung termino eh. Naharang, sigurado ko, magre-research yun. Sino ba ito? Ano ginagawa nito? Buong pamilya kasama. Diba yun na napapabalita, buong pamilya. So pag nakita kagad nila, uy, malaking issue to Government official to Diplomat na to. Remember, red passport ang mga congressman. Tandaan ninyo, sigurado ko, nalaman nila na itong tao na to ay BBIP. Very, very, very important person. Diba? Sure yan. Agad-agad yan, sigurado ko, ang makikipag-ugnayan yan sa ating konsulado o sa ating embahada sa Europa. Di ba? Para ano ba ang meron dito? Ano ang ganito? Kaya nga hindi ko maintindihan yung sinasabi nilang, sino ba to? Anong nangyayari? Bakit tila merong problema? Di ba meron tayong ganun eh? Masyado tayong clueless sa nangyari. Tapos, all of a sudden, tingnan nyo ito tingnan nyo ito maigi. All of a sudden, pinapunta yung acting DOJ secretary. Na, ang dapat papuntahin doon ay yung secretary ng Department of Foreign Affairs. Kasi nga, foreign affairs eh. Sila ang nakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Bakit isang DOJ secretary? Anong meron? Tinatanong na ba yung kaso? Ano ba yung ebidensya? Ano ba yung sasabihin mo? Kasi kung may sasabihin kang hindi maganda, tumakas ka na lang. Ganun ba? Hindi, yun tuloy yung naiisip ng mga taong bayan ngayon eh. Ako kasi ayoko yung tanggapin lang na nakatakas siya. Hindi ko gustong tanggapin yun eh. The mere fact na sobrang confident yung presidente nating sabihin, nahuli na. At may babalik namin as soon as possible. Yung isa pang sekretaryong bibida-bida, in 3 weeks. Ay, mga ganyan-ganyan pa eh. So sobrang confident nila. Bakit? Sabi nga ng isa kong kaibigang napakagaling na media personality, sabi niya, mukhang hinihilot, mukhang nakausap, tapos tila hinihilot nila yung mga pangyayari. Ano ibig sabihin ng hinihilot? Binabago yung kwento. Di ba? All of a sudden, biglang sinabi ng DOJ, let's not use the word arrest. Di ba? Tapos, all of a sudden, biglang magpapalusot na nahuli. Ay, hindi naman ibig sabihin, arrest. Tapos at the same time, biglang nawala na. Ganun lang ba kadali yun na nawala ng bigla-bigla? Kasi, kung ganun pala, abay sobrang tanga naman ng presidente natin. Sagad sa butong katangahan, pagiging inutil. Kung ganun. Kaya nga ako medyo sabi ko nga, ganun ba siya ka-inutil talaga? Pwede. Posible. Di ba? Pwede. Pero grabe. Isang tawag mo lang doon sa ating representante sa Europa. Malalaman niya na agad-agad. Kinabukasan. Malalaman niya na kaagad. Nandyan ba, hawak niyo ba si Zaldico? May hawak ba kayong pangalang ganito? Kasi ano mo yun eh. Bilang Filipino, lalo na diplomat ka, ikaw konsulado o ambasador,
at kakausapin mo yun, magbibigay ng impormasyon yun. Kasi makikipag-ugnayan yan sa Department of Foreign Affairs nila. Tapos yung DFA nila, kung ano man ang tawag doon, yung Foreign Affairs, Foreign Minister nila, makikipag-ugnayan ngayon sa kapulisan. Eto, sandali, merong importanteng, mabilis yan eh. Ganong kabilis. Dapat. Pero inabot ng how many days? At nagpapunta pa tayo. Anong purpose? Bakit tayo nagpapunta doon? Hindi nyo ba maisip yun? Ako'y naiisip ko to. Again, this is just a theory. I am not saying na may chismis na ganito. Ito'y teorya ko laang. Ibig sabihin, aking opinion lamang ito. Na hindi kaya inalam kung ano yung sasabihin ni Zaldico. Kaya ang pinapunta ay yung nasa Justice Department. Tapos nung medyo tagilid, iba na lang ang naging siste. Hindi ko sinasabing kasangkutan Chess Republic Kunwari, halimbawa lang, kunwari lang naman po ito. Kunwari, sinabi ng Chess Republic, what are we going to do with this? Nung kinausap natin, bilang mukhang tagilid yung sasabihin. Ang sinabi naman ng ating is, sige, nasa sa inyo na yan. Bahala na kayo kung anong inyong batas tungkol sa undocumented. Yeah? Hindi natin alam eh. Kasi ngayon daw, nasa France na. Doon kumukuha ng asylum. Isipin nyo to, kunwari lang ha. Di ba yung tama, kunwari, tama yung sinasabi ni Atty. Roque na pag nahuli ka ng Chess Republic, aalokin ka kung gusto mo ng asylum kung may problema ka ba sa bansang tinatakbuhan mo. Bakit hindi siya doon kumuha? Number one question. Second, bakit sa France? Di ba? Ibig sabihin na nasa France siya, tama yung sinasabi ng DOJ. Pinalaya siya. Pinaalis siya. Ano ibig sabihin nun? Kasi ang chismis, chismis naman to galing dun sa mga ibang hinayupak. Sabi wala na siyang passport. Hindi pala chismis yan. Totoo pala wala na siyang passport ng Philippine passport. May passport na siya ng iba. So papaano ka papasok ng France kung wala kang passport ng Pilipinas? So tama yung fact na meron siyang ibang passport. Ano yung passport na yun? Kung humihingi ka ng asylum sa France, maybe because hindi ka holder ng passport nila. Kasi kung holder ka ng passport nila, ibig sabihin, you are a citizen, you are a French, or you are a citizen of that certain country, yung France. Hindi mo kailangan humingi ng asylum dun. Di ba? So dapat hingi ka ng asylum from another country na hindi mo, na tinatakbuhan mo nga yung bansa na yun. So ibig sabihin, hindi siya holder ng passport ng France. Pero, paano siya umalis ng Czech Republic at napunta sa France? So maaring merong isang bansa siyang pinuntahan na passport holder siya doon sa certain bansa na yon. Tapos lumipad siyang papunta ng France, using that passport, then humingi siya ng asylum. So, doon sa mga bagay na yun, do you think ganun katanga ang Europa para hindi nila malaman kung ano ang status nitong tao na ito? Ito ang pinakasikat na politiko sa Pilipinas ngayon. Sikat sa kawalangyaan. Di ba? Kahit nga yung mga taga-kanto, pag sinabi mong Zaldico, alam namin yan, kilala namin yan. Yan yung di umano allegedly nagdi-deliver o middleman ng mga maleta. O merong factory ng maleta. Alam na lahat ng taong bayan yan. Sigurado, i-google nyo sa Zaldico. Ang tindi ng karmang inabot nitong si Zaldico, no? Sumikat ka buong mundo. Kasi ikaw, nagkamali ka ng dinimanda. Ako kasi dinimanda mo. Akala mo makakalusot ka.
Sabi ko nga sa inyo magtiwala lang kayo sa salita ng Diyos. The vengeance is mine, says the Lord. Hayaan nyo lang ang Lord ang bumawi. Kaya huwag kang magtatanim ng sama ng loob, huwag kang magagalit. Kaya mo ang Diyos ang bumawi. Basta doon ka lang sa katotohanan. Kaya ako naman, kaya naman niya ako dinimanda dahil tinakil ko lang yung kay Villanueva. Yung expose ni Villanueva. Alam mo, tama yung sa interview ni Jack Argota Panoorin yung interview ni Jack Argota, itong si Sir Jack. Nagmamagaling pero tama yung kanyang interview. Yung tinanong siya ni Jojo A sa TV5, kung saan ba nagsimula, sabi niya, kinontra niya, nagulat ako, sabi ko, aba, iyabang nito ni Sir Jack Banateros talaga sa kayabangan Sabi niya, sabi kasi ni Jojo A, di ba si Marcos naman na nagsimula ng paghahanap sa korupsyon? Sabi niya, hindi Ano niya? Sabi niya, hindi niya Sabi ko, aba, lupit ni Sir Jack pumapalag. Akala ko magkakamali siya ng sagot. Sabi niya, Villanueva. Sabi ko, tama si Sir Jack, ang galing Tama. Alam niyo ba saan nagsimula ito? Yung sabi ni Villanueva, araw-araw meron tayong naluluging bilyon-bilyon sa flood control. At una niyang tinukoy noon yung SunWest. Yung kumpanya daw ni Zaldico. At diniscuss ko yun dito sa aking channel. At dahil doon, nadimanda ako. Iyan yung sinasabi ko sa inyong patunay na panghawakan mo lang yung katotohanan. Kasi pinanghawakan ko lang yun Sabi ko, ito, diniscuss ko lang yung privilege speech ni Villanueva. At doon dinamay niya si Zaldico. At doon ko diniscuss yun. Tapos doon ako dinimanda ng lintik dito ni Zaldico. Ngayon, ano nangyari? Nagtatago siya dahil sa issue ng flood control project. Sabi ko nga sa inyo, yan ang patunay ko na huwag tayong papasok sa fake news. Huwag kayong maniniwala sa fake news dahil lang ito ay papabor sa iyong kulay. Lagi mo lang panghahawakan ang katotohanan. At yung katotohanan na yan ang tunay na magpapalaya sa ating bansa. Ngayon kasi matindi kasinungalingan. Matindi propaganda ngayon ng mga kusino-sino. Matindi talaga mga kababayan. Kaya wag ho tayong papadala. Tulad ngayon, etong issue ng nakalaya o pinalaya o ano man ang hindi na natin maintindihan. Di ba? Ito, panoorin natin ito. Natatawa ako nung pinanonood ko ito kasi alam na alam mong balu-baluktot na yung script ng gobyerno pero pilit pa rin nilang tinutuwid o binabago. Paso na ang passport na hininalang ipinakita ni dating Congressman Zaldico noong nagtangka siyang pumasok sa Germany mula sa Czech Republic. Ayon po yan sa DFA. At kanselado naman ang dalawa pa niyang passport. Naisumiti na rin ng Philippine Center on Transnational Crime ang mga dokumentong kailangan para sa paghingi ng Interpol Red Notice laban kay Ko. Saksi, si Marie Zumali. What is his status right now? Is he free? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes. Kumpirmado, wala na sa kustodiya ng Czech authorities si dating Congressman Zaldico at wala na rin daw siya sa Czech Republic. Zaldico is no longer in their custody. Mismo si Acting Justice Secretary Frederick Vida ang nagbalita nito matapos ang pulong niya sa Czech Minister of Justice, Deputy Minister of the Interior at Deputy Minister of Foreign Affairs Lunes ng hapon dito sa Prague. Pero hindi raw sinabi sa kanila ng Czech counterparts kung kailan nakalaya si Ko at kung saan siya nag-exit. Kaya ang tanong ng bayan, nasaan na nga ba si Zaldico? Base sa anyay intelligence sources, nasa Schengen area pa si Ko. Pero hindi niya masabi kung saan sa 29 na bansang kasama sa Schengen area. That information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. That is the workable intel that we have. Why can't we confirm where exactly in the Schengen area is Zaldico? Because that information was not relayed to us. The Philippine government is not without resources. Diba? That's why we...
Read between the lines. The government, sabi niya is wala daw, hindi mo daw masasabing walang resources. Alam pala niya eh. So ibig sabihin, alam talaga nila kung asan si Zaldico. Malamang bago pa ito pumunta, na-confirm na nila. Yung mga nangyayari, ayaw lang sabihin sa taong bayan. We get all this particular information. 4 na katabing bansa ang pwede niyang puntahan by land, ang Poland, Slovakia, Austria at Germany. Pero dati nang naharang si Ko papasok sa Germany kaya maaaring hindi na siya duman ulit doon. Ang pinakitang passport daw ni Ko nang maharang sa border ng Germany ay ang kanyang expired passport na naglalaman umano ng valid pang Schengen visa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nag-expire na ito noon pang September 2022. Hindi na raw ito kailangang kanselahin dahil hindi na ito maaaring gamitin sa international travel. Nilinaw din ng DFA na ang 2 passport ni Ko na isang regular at isang diplomatic passport, kinansela nila batay sa isang court order noong December 2025. Agad daw nila itong nireport sa Interpol. Kasunod na setback sa paghabol kay Ko, sinabi ni Senator Ping Lacson na walang ibang maaaring sisihin kundi ang gobyerno sa nasayang na oportunidad. Actually, hindi lang gobyerno, pati ikaw. Dapat ka na rin sisihin. Eh, di ba dati napabalita nga na ito daw ay dapat magte-testify na kaya lang ayaw payagan via Zoom. Etong si Zaldico. Tapos ngayon, parang anong-ano siya na dapat nating hanapin si Zaldico. Noong dating meron kayong meron kayong ways. Hindi nyo pinaharap sa Blue Ribbon, tas ngayon, ayan ka na naman. Nalagay raw sa nakakahiyang sitwasyon ng gobyerno dahil hindi ito agad umaksyon nang malamang hawak ng Czech authority si Ko. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na isang malaking kapalpakan ang nangyari. Ay, bay, Dapat daw talpalpak talaga magpaliwanag kayo. ang pamahalaan. Si Interior Secretary John Vic Remulla inaming nagkamali sa pahayag na mapapauwi si Ko sa loob ng 3 linggo. Nagkamali raw siyang isipin na parehong magiging proseso ng pagpaparepatriate ng Pilipinas at ng Czech Republic. Doesn't the president feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apologize? Yun na ang asawa. Ang asawa ni Marcos. Pinagtanggol na naman siya. Bakit daw ba kailangan mag-apologize? Ay, nako. Aling Claire, makinig ka. Si Marcos ang una nagsabing nahuli na. Hindi pala. Kasi pag nahuli, pag sinabi mong nahuli, hindi ibig sabihin walang kasalanan ginawa yung tao. Kahit anong palusot nyo sa salitang arrested, yan ang talagang meaning ng nahuli, na aresto. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ang Tagalog ng arrest is aresto. Hindi yun. Hindi yun ang tunay na makabuluhang Tagalog nun. Ang tunay ay nahuli. When you say nahuli, kasi may ginawang hindi tama, may ginawang krimen, kaya nahuli. Hindi mo pwedeng sabing napatigil, na stop, na hold, hindi pwede. Kasi when you say na hold, meron lang tinitingnan doon sa dokumento. Kasi always remember, when you interpret a word, you have to understand the context where it was used. Diba? Kaya yan minsan marami ang nagiging pumapasok sa false teaching. Literal yung pag-interpret sa isang scripture, hindi tiningnan yung konteksto ng buong scripture na yon. Ayoko nang pumasok dyan, kung hindi papasok tayo sa awayan, debate ng mga relihiyon. Kaya maraming klase ng Kristyanismo Kasi marami dyan ang minimisinterpret, hindi binabasa kung kailan sinulat yon, kailan sinabi yon, anong panahon nun, sino nagsabi, kanino sinasabi. You have to
get the entire context for you to understand that particular verse. The same thing with this. May ginamit kayong word, nahuli. We have to understand ano yung buong context nung nahuli. Nahuli ba siya sa Pilipinas? Hindi. Saan siya nahuli? Sa ibang bansa. Ano ibig sabihin na nahuli sa ibang bansa? Pag sinasabi mong na-stop siya, na-pause siya, hindi nahuli ang ginagamit na term doon. Kasi pag pumasok ka na isang bansa, palpak yung dokumento mo, ang tawag sa'yo, it's either A to A ka, airport to airport, or na-hold ka sa immigration. O ikaw ay napatigil sa immigration. Hindi mo gagamitin ang salitang nahuli. Kung ako papasok ng Japan at sinabi ng isa kong kaibigan dun sa aking tatay, sasabihin niya, "Huy, si Banat Bay nahuli sa Japan." Anong iisipin mo? Sige nga, tanungin ko kayo. Pag may nagbalitang newspaper o media, Banat Bay nahuli sa Japan. Umihii sa kanto. Hindi ba pag sinabi mo nahuli sa Japan, hindi naman pwedeng ano kaya siya? Na-hold kaya siya kasi wala siyang visa sa Japan? Na-hold kaya siya kasi yung kanyang passport ay mag-e-expire na? Hindi. Ang unang papasok talaga sa utak mo, nahuli siya kasi may ginawa siyang masama. May ginawa siyang mali. So nahuli siya. Oh. In other words, naaresto. O kanino yung salitang nahuli ng galing? Sa Pangulo. Ano sabi niya? Pababalikin namin agad-agad. Napabalik nyo? Hindi. Tapos sasabihin mo nga, anong dapat niya ikasorry? Ay, tanga. Yan ang problema sa'yo, Aling Claire. Mali ka na ipagpipilita mo pa rin tama ka. Alam mo, yun yung mga ganyan tao ang hinihiwalayan. Pag mga ganyan asawa nyo, hiwalayan nyo na. Pato asawa ba? Kasi sabi ni Sir Jack, parang asawa daw to ni Marcos eh. Daig pa ang pagtangtanggol eh. Totoo. Oh. Kaya tignan nyo yung ali na yan, ha? Maling-mali siya dito eh. Hindi dapat mag-sorry. Ano daw ba dapat ikasorry? Ang pagsosorry nyo kasi palpak ang lengguwaheng ginamit ninyo at nagmagaling kayo, nagmarunong kayo. Nahuli, simple, may ginawa siyang masama doon, nadakip na siya, nahuli na siya. Ina naman, sorry. Sorry. Nakakabuisit, ginagago sobrang Pilipino eh. Alam mo Aling Claire, yan ang problema eh. Masyado ninyong ginagago ang Pilipino na akala nyo naman nakakagago kayo. Hindi nyo alam kayo lang ang gago. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. Ayon kay Vida, malinaw anyang hindi nagkamali si Pangulong Marcos sa anunsyong nahuli si Ko. Hindi yung premature. Because when our president made that announcement, that was the facts available na narito sa Czech Republic. Hindi umano nagkulang ang ating law enforcers, pero iba raw sana ang naging resulta kung may hawak na tayong red notice. Kung may red notice, that serves as arrest warrant. So the obligation now of the 196 member countries of Interpol is to detect. Nobyembre pa nagsimula ang aplikasyon para sa isang red notice kay Ko, pero may mga dokumentong dalang team dito sa Prague na kalalakit pa lang sa aplikasyon. So may malaking kakulangan tayo dahil hindi natin naisumite ang lahat-lahat para makuha yung red notice na kinakailangan natin. Do we admit at the very least that there was also some fault on our end? Hindi ho, kasi may proseso ang Interpol kung kailan at paano nila ini-issue ang red notice. Yes. Yung sinasabing kulang na yon, pinag-aralan natin nga kung ano yung sa mga successful na folder tayo, inulit natin. Wala naman nagsabing kulang. Kung kukumpletuhin, tama ka doon. Pero pag tinignan natin, di ba? Ito yung mga nasa ibang folder na successful. So inulit natin, pinatibay natin, nag-coordinate tayo, nagkuha tayo ng mga official documents from the COA, from the Ombudsman,
even from the Sandigan Bayan. We have already said it to the Secretariat, France, France, and we expect with that, those amount, voluminous talaga na document which they need, we expect na they can eventually grant us. Sabi ni international law expert Professor Michael Yu, hindi naman kakaiba na inaabot ng buwan ng Interpol bago desisyonan ang Red Notice request dahil nire-review pa raw ito ng maigi ng mga eksperto ng Interpol. Kasi meron sa Constitution ng Interpol na hindi pwedeng manghimasok ang Interpol sa political na mga issues ng isang bansa. So, I think makikita natin before nag-i-issue ng red notice yung Interpol kapag klarong-klaro yung halimbawa, yung krimen ay murder or physical assault. Yung mga ganun. Whereas here, although it is a crime, no, corruption, the review might also look at whether this is a political matter that the Interpol should not intervene. Pero mukhang mahihirapan daw ang gobyerno na hanapin ngayon si Ko. Ang mga bansa kasi sa Schengen area, may kasunduan na kapag ang isang tao ay may Schengen visa, pwede na itong magpalipat-lipat sa mga bansa sa Schengen area nang hindi masyadong nasisita. Kasi wala talagang checkpoint yung mga borders na yan. Wala talagang immigration. Para lang siyang expressway. Ayon kay Secretary Vida, may leads na sila pero hindi nila maaaring ibunyag dahil active operation ito. Kampante raw siyang maibabalik pa rin sa Pilipinas si Ko para mapanagot sa mga kinakaharap niyang kaso. Mataas ang kumpiyansa, 99%. Why not 100? Because he leaves something to chance. Hindi ko mag-get. Alam mo yun, ito yung, kaya nga sabi ko sa inyo, yung teorya ko na, bakit parang kumpiyansa pa rin siya? 99%. Palpak na nga kayo, kumpiyansa ka pa rin. Again hindi ko pinupuna yung DOJ Secretary dito. Hindi yan ang punto ko dito. Hindi ko siya pinapahiya. Pero may alam siya na hindi niya sinasabi sa taong bayan. O may alam siya sa plano ng gobyerno kay Zaldico. Kasi kumpiyansa pa rin siya eh. Isipin nyo to ulitin ko Lipat-lipat sa mga bansa sa Schengen area nang hindi masyadong nasisita. Kasi wala talagang checkpoint yung mga borders na yan. Wala talagang immigration. Para lang siyang expressway. Ayon kay Secretary Vida, may leads na sila pero hindi nila maaaring ibunyag dahil active operation ito. Kampante raw siyang maibabalik pa rin sa Pilipinas si Ayun kampante pa rin na maibabalik. Hindi ko magets. Paano maibabalik ang isang tao? We are no longer, in custody of that person. And, kasi alam mo, eto sorry po kaya kita ninyo confident din si Roque magsalita tungkol sa asylum. Kasi ako, honestly, there was a time na muntik na ako magpa-asylum. Hindi ko na lang sasabihin kung saang bansa. Dahil sa matinding panggigipit ng gobyerno na ito. Sa dami. At pinaliwanag ko ito sa isang abogado nung bansa na yun. Sabi ko, maaari bang pasok ito sa asylum na Alam mo, sabi niya, more than pasok. Swak na swak. Rimless, ika nga, pag sa basketball baga. Hindi tumama doon sa ring, yung ganun. Diretso doon sa sa sobrang rimless nung pinaliwanag ko kasi sa kanya yung nangyayari. Pinakita ko lahat ng kaso ko. Pinakita ko lahat ng mga news article. Sabi niya, pasok na pasok yan. Kaya lang, eto yung hirit niya. Kaya lang, pag ikaw pumasok ka sa asylum, while tinitingnan yung asylum paper mo, you cannot leave this country for 6 months. No one can pull you out of this country for 6 months. Papers. Tinanong ko, gaano ilang percentage na maa-approve? Sure. Yan ang sabi niya, sure ma-approve yan. So, ibig sabihin nun, how many years ako mag-i-stay sa bansa na to? More than this amount of years. Lalagpas na sa pagiging Presidente Marcos. Ni Marcos. So, ibig sabihin, mag-i-stay ako ng sobrang tagal doon.
Napaisip ako. Napaisip talaga ako. Sabi ko, uwi na lang ako, patay kung patay. Hindi, nalungkot ako when I was there. Pag nagbabakasyon ako doon, masaya ako. Pero nung sinisimulan ng anihin yung yung papel ko, sobrang na-homesick ako. Sobrang, hindi ko ata kayang umalis sa Pilipinas sa bayan ko. Parang yung pusong, hindi, lalaban ako para sa bayan ko. Pumasok sa puso ko yun eh. Parang, hindi ako papayag. Hindi ko papayag. Nagaganituhin ako ng bayan ko. Etong gobyerno ko, pipigilan ng kalayaan kung bumalik sa bayan ko. Hindi ko papayag. Kaya bumalik ako. Hindi ko tinuloy. Kasi nga, lalaban ako eh. Sabi ko, hindi ako papayag. Oo, makakalaban ako through social media. Kahit na nandun ako, nagpaano ako ng asylum. But still, iba yung nararamdaman mo. Why am I saying this? Kasi nga, medyo imposible naman na hindi alam ni Secretary yung sitwasyon. Imposibleng hindi niya alam yung sitwasyon na ngayon nga sinasabi nila humihingi ng asylum sa France. So ibig sabihin minimum 6 months. At kung ganito yung nakikita sa France, iba kasi sila mag-isip eh. Hindi katulad natin. Iba ang, lalong-lalo na ang puti. Mas liberal yung mga yan eh. Kita nyo nga, yung bansa nila, kahit binababoy na ng certain group, tuloy pa rin ang pagtanggap nila. Iba yan, hindi katulad yan ng Amerika. Talagang masyado sila sa freedom. Kaya, malamang sa malamang, within that 6 months, it is impossible na makuha si Zaldico. So, lalo na kung na-approve yung asylum, kahit anong gawin mo, hindi ka makukuha. Hindi ka pwedeng dukutin dyan. Kaya nga, naalala nyo yung mamamatay taong terorista, yung leader ng terorista? Namatay na ata dyan sa yun eh. Sa Netherlands yun eh. Mamamatay tao na yun, terorista yun na considered leader of the terrorist. And yet, namatay na dun. Napatay na ba yun? Di ko alam kung patay na yung leader ng mga terorista eh. Isipin nyo yun ha. Eto pa kaya. Hindi ko naman sinasabing malinis to. Marumi to. Alam kong marumi to. Pero yung ang terorista, tumagal dun eh. Namatay na dun eh. Eto pa kaya. Di ba? Kaya nga, hindi ko alam kung saan nakukuha ni DOJ Secretary yung 99% sure maibabalik yan. Unless, eto na, pumapasok yung unless may kasunduan. Huwag mo ituturo ang daliri mo kay Bongbong Marcos. Safety ka na. Ang ituro mo, yung pinsan niyang nagbabanta ng kung ano-ano. Hindi, minsan mapapaisip ka talaga. Is that the reason why nagpunta si DOJ Secretary? This is a question. Again, tanong po ito, mga kababayan. Hindi ko po hinuhusgahan, hindi ko po ginajudge or nagsasabi ng facts. No, I'm not. I'm asking this. Mapapaisip ka talaga na maigi. Bakit ganun? Bakit ganun ang pananalita nila amidst na pumalpak na nga sila ng todo-todo dito sa issue na to? Palpak sila dito todo-todo. Sobrang palpak nila. Ang lakas pa rin ng loob nilang magsabi na, hindi, ano yan? Maiuuwi yan. Amidst the kapalpakan nila. Bakit ganon? Bakit ganyan ang pangyayari? Para
para mapanagot sa mga kinakaharap niyang kaso. Mataas ang kumpiyansa. 99%. 99%. May 1% pa. Something to chance. Hindi naman binibilang yung nadadapa ka eh. Ang mahalaga yung pagbangon at may natutunan tayo. Pero hindi ko tinuturing to na delay lang tayo. Mula rito sa Prague, Czech Republic, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Ayun. Wait. Chotomate. Ayan. Ay, nako. Tingnan ninyo ito, panoorin nyo itong... Wala na sa Czech Republic at nasa France na raw ang pugante at dating congressman na si Zaldi Ko. Ayon sa Department of Foreign Affairs, humihingi raw doon si Ko ng political asylum. Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa balitang ito, pero wala raw siyang sinisisi. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. We will bring Saldico home. Magdadalawang linggo na matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli sa Czech Republic ang dating congressman na si Zaldico. Ngayon, To share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. mismo ang Department of Justice ang nagbalitang pinalaya na ulit ang dating kongresista. Sabi ni Secretary Vida, sinubukan nilang usisain ng Czech officials kung bakit pinalaya si Ko. Pero wala raw silang napiga sa mga ito. We are working across sovereign borders. Every country has its own laws and we cannot compel a foreign government. Kung walang nakuhang impormasyon ng DOJ, may malaki namang pasabog ang Department of Foreign Affairs. Nasa bansang France na raw si Zaldico na humihiling na roon ng political asylum. The DFA has received highly reliable information that Saldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung mula Prague ay dumiretso na si Ko sa France. Ang sigurado, malaya siyang makakaikot sa lahat ng Schengen countries o yung mga bansa sa Europa na walang border checks. Pero paglilinaw ng DFA, nung December pa nila kinanselang isang regular passport at isang diplomatic passport na nakapangalan kay Zaldico alinsunod sa utos ng korte. Agad din nila itong inireport sa Interpol. Posible raw na ang isa pa niyang passport na nauna nang nag-expire noong September 2022 ang ginamit ni Ko sa tangkang pagtawid sa Germany mula Czech Republic. Kaya hindi na rin daw ito kailangang kanselahin. Political persecution ang ginawang batayan ni Zaldico sa paghingi ng asylum. Pero giit ng palasyo, hindi pa mumulitika ang ginagawa kay Ko dahil sangkot siya sa korupsyon. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon. Wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Si Pangulong Marcos, dismayadong nakalaya si Ko mula sa Czech authorities. Pero wala raw itong sinisisi sa kahit na sinong gabinete. Wala rin daw dahilan para humingi ng paumanhin ng Pangulo kahit pa marami ang nalito sa kanyang anunsyo. Saan po siya dapat mag-apologize? Lahat naman po tayo ay umasa. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo. Nakatakdang Wow! Ang kapal ang mukha mo! si Pangulong Marcos sa ambassador ng France bukas. Pilipinas si Zaldico. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Kaugnay ng balitang yan, posible raw na gumulong ng higit 2 taon bago makapagdesisyon ng gobyerno ng France sa hiling na political asylum ni Zaldico. Ibig pong sabihin, habang pending ang kanyang asylum application, hindi muna siya pwedeng galawin. Hindi pala, 6 months pala dun sa bansang ina-applyan ko. Ito pala, 2 years. Tapos 99% na mapapauwi nyo? The only way na mapapauwi nyo si Zaldico dahil gusto niya nang umuwi. Bakit niya gusto yung umuwi? May banta nga daw siya. Malamang. Wala na siyang banta kung gusto man niyang umuwi. Kaya 99%. So, ibig sabihin,
Aba, malamang sa malamang, they are trying to make a deal. Kasunduan. Do not point your fingers toward me. I won't point my fingers toward you. Baka yun ang kasunduan nila. What you think? What you think? What you think? Hindi, di ba? Kaya nga you have to read between the lines. Hindi ako nagsabing 2 years siya. Yan ang piniliwanag ng international law expert na si Tony Romel Bagares sa programang The Big Story. Which is totoo ng 1 naman. Talaga naman totoo yan. Once nag-apply ka sa asylum, wala nang pwedeng gumalaw sa'yo. After ma-disapprove yung asylum mo, dun, pwede kang pahuli kung saan-saan. Di ba? O kung kani-kanino. Di yun ang matindi. 2 years. By that time, wala na si Marcos. Ano na ba ngayon? 2026. 2 years, 2028. O April. April, May. 2 months na lang siya magtatago nun. April, May, June. 3 months na lang. Kunwari lang matapos yung asylum niya, disapprove siya. So April. Nagsimula siya ng April. So April, May, June. July, iba na presidente. So 3 buwan na lang siya magtatago nun. Kung hindi ma-approve. Diyos me. To delay things from the Philippine perspective because, the European system is really strict with respect to rules and asylum. They have human rights norms to follow. I think it's important for the Philippine government to actually put together a strong case under the relevant conventions to show to the European authorities and especially to the French authorities that this is not really, political persecution. The best case you can make is probably 2.5 years at least, for a process of this nature. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay So sa mga ayan.